Okay guys, ito importante to ha. Kahapon no, 'di ba, dumalaw si Inday Sayad kahapon ng umaga. Dumalaw si Inday Sayad dito kay Marco Tae sa PNP General Hospital. Mahigit 1 oras doon si Sayad. Ang tanungin natin ano nga ba ang napag-usapan? So magandang malaman natin sapagkat sa usapan nila Sayad malamang may iiyak. May iiyak na mga nagbibida-bida. Okay? At eto na. What the heck? Ayon sa ating puting kabayo. Okay. Ang pagdalaw ni Inday Sayad ron aside from syempre naman iko-comfort din niya si Marco Tae, pero syempre kasama pa rin doon ang usapang politika. Okay? Sapagkat alam naman natin lahat tulad ng sinabi ko noon, no, na nung makulong si Marco Tae nung kasuhan ang pinakamaligayang tao sa balat ng lupa hindi tayo, kundi yung dalawa na senador na si Auntie Petra at si Aimee Mangabarena, di ba? Dahil sa pangarap nila ng maging vice presidente. Ngayon kasi guys, ganito. Sinabi ko rin sa inyo na yung dating blind item nitong si Inday Sayad na sabi niya may napili na siyang katim niya o magiging vice president niya, walang iba yon kundi si Marco Tae, di ba? Okay. So ngayon, syempre nakulong na kaya dinalaw niya na niya. At nakulong na nga si Marco Tae. So nasa hospital arrest lang siya ngayon dahil hindi malalaman pa lang mamaya kung siya ba ay fit to live in jail. Fit to live in jail or mga ilang araw pa sa hospital arrest, no? So, yun na. So, ngayon ganito. Kaya dumalaw si Inday Sayad, yun nga, aside from comfort, humingi ng payo. Humingi ng opinyon kung sino baga kung sakasakali ay tatakbong vice presidente. Ngunit, sabi niya, malamang ay hindi na sa kanya, kundi kay Barbie Baste. Kasi mukhang alam na alam ni Sayad na damaged goods na siya at mukhang hindi pa lang siya nagsasabi, no, para wag ma-discourage lang kanilang mga followers, pero mukhang hindi na talaga tatakbo si Sayad. No, at nawawala na ng pag-asa dahil alam na niya itong impeachment trial hindi na niya ito malulusutan kung ma-acquit man siya damaged goods. Ngayon, at the same time, kung ma-acquit siya, yung plunder case niya, tatakbo na, malamang si Inday Sayad, ang plano kasi niya talaga ay tumakas na. So, kaya yan ay nakamonitor lagi sa ombudsman. Nakatutok yan si Inday Sayad, hindi yan lumulubay. No? Bawat galaw ni ombudsman, tinututukan yan kasi nga, tinututukan yung kanyang kaso. Once na ito iakit na sa Sandigang Bayan, ito ay tatakas na. Kahit pa-issuean ito ng, preventive, elbaw, no? Itong precautionary hold departure order pala, PHDO, no? PHDO pala, okay. So yun, kahit pa-issuehan yan, magbabackdoor yan. At talagang nakahanda na yan, talagang nakaprepare na yan na tumakas. Ngayon, ganito. So si Inday Sayad, dahil hindi na nga si Marco Tae makakatakbo sa 2028, alam niya rin yan, humingi ng advice. Humingi ng payo kung sino baga ang pwede nilang, kung sakasakali, piliin na bilang katandem nitong si Barbie Baste sa pagka-vice presidente. Okay? So ngayon, ano ang inaasahan natin? Siyempre, ang expected, mamimili sa dalawang atribida na si Auntie Petra at si Barbie. Subalit, sa kasamaang palad, ito ang totoo. Hindi tinabla sila ni Marco Tae at hindi sila inirekomenda kay Inday Sayad. Ha? Hindi inirekomenda. Kaya Auntie Petra, Aimee Mangabarena. Kahit anong bida-bida ninyo, hindi na kayo napili. Tablado na kayo. At hindi kayo inendorso ni Marco Tae. Patay kayo dyan. So, ibig sabihin, wala sa inyo ang pipiliin ni Barbie. Wala sa inyo, ngayon, ang tanong, paano yan? Bida-bida pa naman yung dalawa.
Pero hindi namin, malamang-lamang yan, hahanap ng katandem yan eh. Hahanap at hahanap ng makakasama yan dalawang yan kasi talagang ano, lalo si Auntie Petra, no? Si Auntie Petra, hahanap talaga yan ng makakatandem niya kung sino ang kukuha sa kanya sa pagkabisi, no? Pero talagang nangangarap pa rin siya. Kaya lang, ayun nga, hindi na sila inendorso nitong si Marco Tae at tinabla. Eh, ang tanong natin ngayon, sino? Sino ang, anong tawag dito? Ang inendorso ni Marco Tae, no, para pagpilian, okay? Para sa pagka Vice President sa 2028 ni Barbie Baste. Okay? Ha? Okay. Eto, ang clue, hindi nagmula sa Senado. Wala sa Senado ang inendorso ni Marco Tae. Ay, teka lang, bakit nga ba ganun kahalaga ang endorsement ni Marco Tae kay, kay Inday Sayad? Eh, syempre, dahil nga matagal na itong nag-usap na dalawang ito, magkausap na sila, syempre, baka naman ganun, di ba? Kaya si Inday Sayad, nagtanong kung sino nga baga. At eto na, may inendorso si Marco Tae, hindi nga lang senador. Syempre, politiko rin. Pero hindi muna natin sasabihin kung sino. Pero ang clue, nasa Kongreso. Hulaan nyo na lang kung sino sa Kongreso. Ilan lang yan, ha? Hulaan nyo na lang. Basta siya ay atrebido rin. Basta ang lalaking ito ay atrebido. Yun lang. Huwag na muna natin sabihin kung sino ngayon at baka naman masunog. No? Abangan na lang natin sa mga darating na araw. Basta siya ay nasa Kongreso. Okay? Ha? Matanda, bata. Sabihin natin, bata. O, yan na. Ang dami nyo ng clue, ha? O, bahala na kayo. Kung sino yan, no? Saka na natin ibubunyag kung sino. Pag malapit na at baka naman madiskaril, baka naman awayin nito ni Marco, nila Auntie Petra. Pag napansin nyo na parang inaaway-away natin ito nila Auntie Petra at saka nitong nila Mangga, malamang yun na yun. So, abangan nyo. Abangan na lang natin kung sino. Kaya lang, ang pinakakawawa rito, ang pinakabigo, yung dalawa. Si Mangga Barena at saka si Auntie Petra. Hindi na kayo napili. Kaya wag na kayo magpilit. Wag na kayo magbida-bida, mga hinayo pa kayo. Tablado na kayo. Tinabla kayo ni Marco Tae. Diyos ko po, Rudy. Okay? So, yun lang po. Sa mga pupunti dilis at pagsadya na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo.